Magandang umaga o hapon o gabi sa inyong lahat. Ngayon nandito naman tayo sa usapang politika. Depende po sa inyong araw kung saan kayong parte ng mundo manonood nito. Kasalukuyan po ako ngayong nasa loob ng campus ng UP Los Baños at naghanap ng isang lugar na pwede akong makapag-live. Well, hindi pala FB live, makapag-tape. Kasi mamaya ho, magla-live naman ako sa klase ko kasi alam mo naman kami sa Lasal, meron kaming online class ngayon. So, nandito po ako ngayon sa isang restaurant. Ang ganda ng background ko, di ba? Anyway, medyo pasensya na kung may mga maingay sa katabi ko kasi restaurant to, pero tinikit ko na lang yung ano ko. Pag-usapan natin yung sinabi ng Pangulong Duterte tungkol sa his job is to kill, his job is to intimidate. Makainom muna nga ng kape kasi sarap ng kape. Para kasing mukhang dapat nating pag-usapan yon. Pero unang-una muna, naaliw ba kayo dun sa kanyang sinabi, dun sa kanyang rant, yung dakit? Marami pong nagtatanong, hindi po niya tula yun, ginawa lang na tula. Sa totoo lang yun ay statement niya sa kanyang press conference tungkol sa kit ng coronavirus. Hindi po tula yun ni Pangulong Duterte. Alam mo naman mga Pilipino, very creative. Nagkameron sila ng mga pagkakataon na gamitan ito ng tinatawag natin na parody, ginawang meme, ginawang tula. Nakakatuwa. Diyan na lang tayo minsan, pinagtatawanan natin lang problema. Katulad ngayon, itong coronavirus. Marami ngayong mga nangyayari. Hindi natin alam paano ba ito natin susolusyonan. May mga lugar katulad ng China at South Korea na mukhang nag-slow down na yung infection, pero marami naman ang pumipick up katulad ng Italy. Sa Pilipinas meron na pong 33 at alam naman natin hindi pa dyan natutuldukan. Hindi pa natin alam kung magpipick pa yan. Maraming mga pinag-uusapan. Pero ang pag-usapan muna natin sa ngayon tungkol sa sinabi ng Pangulong Duterte na bilang presidente daw, it is his job to kill. It is never the job of any president to kill. It is not the job of the president to intimidate. Now, of course, many people, particularly his loyal sycophants, his die-hard Duterte supporters, sinasabi nila, totoo naman daw yun kasi ang Estado naman daw merong legitimate right for violence. So the state, tama naman kasi po yan sa political science, sinuturo namin, it is the state that has the sole monopoly for the legitimate use of violence, including to kill. When the state can arrest people, the state can deny people their rights, the state can even execute. But, number one, they only do this after due process and as a last resort. And as a last recourse, hindi naman pwedeng basta-basta na lang alisan ng karapatan ng isang mamamayan o patayin ng basta-basta, lalo na ng isang pangulo na katulad ng Pangulong Duterte. Pangalawa, at ito siguro kailang impress sa mga tagasunod niya, hindi po kahit kailan naging tama na isipin ng Pangulong Duterte na siyang Estado. Unang-una, dapat nating isipin sa ngayon, suspended po ang karapatan ng Estado na pumatay after due process. Dahil wala pong death penalty sa Pilipinas, hindi pa po na ibabalik ang parusang kamatayan. So technically, right now, it is illegal to kill. It is a crime to kill. And even the police, if they kill, they have to make sure that they have exhausted all remedies, that it is a matter of defense. But for the president to deliberately say that it is his job to kill, that even is already an impeachable statement. Pero alam mo naman natin paano siya impeach, halos inaanito na siya nitong mga die-hard Duterte supporters. Pero pang akong isang kaibigan, masama mang sabihin dahil marami ang natatawa sa incoherence ng Pangulo. Sabi daw, buti na, at least mabuti daw ang Pangulo, incoherent lang pero may ginagawa. Kasi doon sa mga magaling magsalita, wala naman nagagawa. Para gusto kong tanungin, bakit? Si Pangulong Duterte lang ba ang may nagawang Pangulo? Kahit naman palpak yung ibang mga presidente, may mga nagawa pa rin kahit papano. At karamihan sa mga tinatapos na infrastructure ng President Duterte ngayon, ang nagsimula rin naman yan, yung mga nauna sa kanya, mula pa kay Gloria at pakatapos kay Noynoy.
Galit din naman ako kay Noynoy, alam na naman yan. Pero utang na loob, huwag naman natin masyadong baliwalain yung ginawa ng tao. Hindi naman tama yun, di ba? Parang hindi naman makatarungan yun. Parang ano ba yan? So it is never the job of the president to kill. And in saying so, he just showed his ignorance, his arrogance, and his tyrannical tendencies. Yung ginawa niya ngayon na parang bigla niyang clear ang Pogos despite all the allegations. So wala pang investigasyon. Hindi nagbabayad ng buwis yung mga yan. Sasabihin niya malinis. Parang nawala na yung respeto ko totally sa mamang ito. And the more that he's doing this, I'm sorry. From the bottom of my heart, I'm sorry that for once I have supported this person. Parang, ano na ba? Marami naman siyang nagagawa pero hindi ko yung kinatutuwa kasi trabaho naman talaga ng presidente ang magbigay ng ganun. Dapat batikusin ng mga presidente na hindi gumagawa ng mga dapat nilang gawin. Pero pag ginawa mong isang bagay dahil pangulo ka, hindi ka dapat pasalamatan, trabaho mo yan. Ang hindi ka dapat pasalamatan ay yung sinasabi niya na malinis ang Pogo na hindi naman iniimbestigahan pa. At ang hindi dapat pasalamatan, yung sinasabi niyang trabaho niya ang pumatay. Hindi po. Hindi po kahit kailan, hindi po naging trabaho ng presidente ang pumatay. Sige po, hanggang yan na lang muna ako sa vignette sa maikli nating usapang ito. Sana napagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. At sana nakapagturo ko sa kaisipan na puros ko mga puso. At nakapagpabago ako ng pananaw niya sa buhay kahit konti lang, lalo sa mga usapang political dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Muli, ito po si Professor Tonton Contreras. Muli, sa susunod ulit, tayo magkita-kita, nagsasabing, UP naming mahal, ano mo Lasal.